Isang manunulat ng Saturday Night Live ang nagpost sa social media na ginawang misteryo ang kaso ng isang nawawalang tao na walang madaling sagot. Inaangkin niyang patay na ang nawawala niyang kapatid at may isinasagawang investigasyon sa pagpatay. Ngunit ayon sa pulis, hindi ito totoo. Sinisiyasat namin ang misteryo sa likod ng pagkawala ng babae sa LA. Maligayang pagdating sa Law and Crime. Ako si Angelette Levy. Ang kasong ito ay misteryong puno ng tanong kaysa sagot. Simulan natin sa pinakaumpisa. Nawawala na si Christina Downer mula Disyembre. Batay sa lahat ng ipinost ng kanyang kapatid sa social media, wala talagang nakausap kay Christina mula pa noong Oktubre 5, 2025. Noong Disyembre, naglabas ang LAPD ng poster na humihingi ng tulong sa paghahanap kay Christina Downer, 38 taong gulang. Batay sa poster, huling nakontak si Christina noong katapusan ng Nobyembre. Hiniling ng poster na tawagan ng Missing Persons Unit ng LAPD kung may impormasyon. Habang ipinapakalat ang poster, si Jimmy Falley, kapatid ni Christina at manunulat ng Saturday Night Live, ay nag-post din sa Instagram at nakiusap sa sinumang may alam na makipag-ugnayan sa pulisya. Noong Disyembre 22, 2025, sumulat siya, nawawala ang kapatid kong babae at nag-aalala kami na baka hindi siya ligtas. Ang apelyido niya sa kasal ay Downer, pero kilala rin bilang Christina Falley. Pakishare ito para kung may makakita sa kanya, maibigay agad ang impormasyon sa pulisya. Isang linggo bago nito, noong Disyembre 15, may kakaibang post sa Instagram ni Christina. Ipinakita nito ang isang laruan niya na may caption na, "Namumuhay ng payapa." Kung gusto ninyong bigyan ako ng pamasko, maghihintay ako. May mali sa gramatika doon. Maligayang Pasko sa lahat. Ngayon, medyo kahawig ito ng isa pang post mula kay Downer noong Nobyembre 5. Hindi talaga yon, parang siya, nakalagay maligayang kaarawan sa akin. Salamat sa lahat ng bumati sa akin at sa lahat ng nagtatanong kung ano ang gusto ko. Nasa bio ito na may 3 berdeng puso at isang simbolo ng dollar. May impormasyon sa bio tungkol sa Cash App at Venmo account. Bumalik si Jimmy Falley sa Instagram noong Disyembre 23. Nag-post siya, sobrang attached si Christina sa kanyang aso na si Rex. Isa siyang Min Pen. At kung makita mo siya, malamang kasama niya ito. Huling nakita sa Koreatown. Nakabalita ako mula sa kanya noong Nobyembre 26. Aktibo siya sa social media hanggang Disyembre 15. Pinayuhan kami ng mga detektib na huwag munang magbahagi ng ilang detalye para hindi maapektuhan ang kaso. Salamat sa lahat ng nagpakalat ng balita. Ibabahagi ko ang mga update kapag nakuha ko na ang mga ito. Mahalagang banggitin na sa lahat ng post ni Jimmy Falley, sinabi niyang medparamdam si Christina sa kanya. Hiniling niyang mag-post ng flyers at tumulong sa paghahanap. Sa bisperas ng bagong taon, 2025, nag-post ulit si Jimmy sa Instagram. Ito ang larawang kuha nung huli kong makita ang kapatid ko noong Setyembre 17. Ang huling beses na may nakausap siya sa telepono ay noong Oktubre 5. Nagpatuloy ang mga text mula sa kanyang teleponyo hanggang Disyembre. Huli siyang nag-post sa social media noong Disyembre 15. Kung nakita niyo ang aking kapatid o may alam kayo, mangyaring tumawag sa LAPD o sa anonymous tip line o mag-email sa findchristinala@gmail.com. Pagkatapos, noon gabi ng Abril 29, nag-post si Falley na patay na ang kanyang kapatid. Sumulat siya sa Instagram. Ipinaalam ng LAPD sa aming pamilya na wala na si Christina at opisyal nang inilipat ang kaso mula sa kasong nawawalang tao patungo sa investigasyon ng pagpatay. Ang aming mga dasal na matagpuan siyang ligtas ay naging mga dasal na lumabas ang katotohanan at mapanagot ang mga responsabel. Naniniwala kaming sa mga linggo bago siya nawala na kompromiso ang kanyang telepono at social media. Ginamit ng taong may hawak ng kanyang teleponyo ito upang itago ang katotohanang siya ay nawala, humingi ng pera, at gumawa ng maling kwento na sadya siyang naglaho at pinutol ang lahat ng ugnayan. Ibinahagi ko ito dahil alam kong umaasa ang may kagagawan na mabura siya sa lahat ng paraan. Gusto kong palakasin ang kanyang kwento at ipahayag na mahalaga at mabuting tao siya, lalo na para sa akin. Naniniwala rin akong posibleng maglakas loob lumantad ang isang may alam. Hindi na kayang ipaglaban ng kapatid ko ang sarili niya, pero kaya ko at umaasa akong gagawin mo rin.
Ang pinakamainam na suporta mo ngayon ay ibahagi ang post na ito at pag-usapan ang kwento niya. Salamat, sobrang sakit ng post na ito. Kaya nakipag-ugnayan ako sa LAPD para kumpirmahin ang impormasyong ito at isang tagapagsalita ang sumagot na si Christina Downer ay hindi pa natatagpuan. Ayon sa isang tagapagsalita sa email, patuloy na iniimbestigahan ng Robbery Homicide Division ang pagkawala ni Christina Downer. Bagamat kahina-hinala ang mga pangyayari sa kanyang pagkawala, hindi pa rin natatagpuan si Bibi Downer at hindi pa rin nire-reclassify ang kanyang kaso bilang isang homicide. Masigasig na iimbestigahan ng RHD ang kasong ito hanggang sa makamit ang isang resolusyon. Hinihikayat ang sinumang may impormasyon tungkol sa kaso na makipag-ugnayan sa Robbery Homicide Division sa 213-48-660. Napakagulo talaga nito, kaya nag-email ako pabalik at nagtanong pa ng ilang mga katanungan. Sinabi ng tagapagsalita ng LAPD na walang nagbago, nananatili ang kanilang pahayag at wala pang mga update. Kaya nasaan si Christina Downer? At nasaan ang kanyang aso? Hindi basta-basta iniiwan ng mga babae ang kanilang mga aso, maniwala ka sa akin. Para masaliksik ang kaso, ipakikilala ko si Dave Sarney, profesor sa John Jay College of Criminal Justice sa New York. Retiradong detective siya ng NYPD, kaya alam niya ang ginagawa niya. Dave, hindi na ako makapaghintay na marinig kung anong palagay mo tungkol sa kasong ito. Ibig kong sabihin mo muna sa akin ang mga unang maiisip mo. Salamat sa pag-imbita sa akin. Sasabihin ko sa iyo, ang hinaharap mo ay isang kaso na umani ng pambansang atensyon dahil sa pahayag ng kapatid at inilabas pa sa media. Kung ako ang LAPD, hahanapin ko ang detective. Kung ako naman ang detective, siguradong kinakabahan ako dahil dapat naming siguraduhin na nagawa na ang lahat. At ang concern ko, nagkaroon ba ng contact? Hindi tayo sigurado kung nagkaroon nga ng contact o hindi dahil tinututulan ng LAPD ang pahayag na inilabas ng kapatid. Hindi natin alam kung talagang may nakausap ang kapatid dahil kung meron man at kung mauwi ito sa kaso na nawawala na naging homicide, kakausapin pa rin ng detective ng kaso ang investigador. Yung ang gagawin nila, kakausapin ng investigador ang pamilya. Kaya kung miyembro siya ng pamilya, sino ang nakausap nila? At alam mo, kapag nakakakita ka ng maraming pagtutol mula sa mga pulis, sa LAPD, nakausap ba talaga nila siya? Naniniwala ba tayong nakausap nila siya? Hindi natin alam. Sasabihin ko sa'yo, ito ay kaso ng nawawalang tao na ngayon ay may pambansang atensyon at tinuturing ng pagpatay. Pero sabi ng LAPD, kaso pa rin ito ng nawawalang tao. At ako, hindi ako makapaniwala dito. Hindi ako makapaniwala kasi Jimmy, nandoon ako kagabi at binabasa ko ito. Naglabas si Jimmy Falley ng pahayag sa Instagram na nagsasabing, sinabi ng LAPD sa amin na natagpuan na ang aking kapatid. Pumanaw na siya. Patay na siya. Ito ay investigasyon ng pagpatay, kaya ginawa ko ang karaniwan naming ginagawa sa balita. Nakipag-ugnayan ako sa LAPD at sinabi nilang hindi pa siya natatagpuan. Hindi ito isang investigasyon ng pagpatay, kahina-hinala lang ito. At ang Robbery Homicide Division ang humahawak nito. Isa itong elite na grupo sa LAPD. Iniimbestigahan nila ito pero sabi nila hindi pa siya natatagpuan. Hindi pa ito investigasyon sa pagpatay. Kaso pa rin ito ng nawawalang tao. Kaya saan nagkakatalo ang mga pahayag dito? Nag-email ako para mag-follow up at humingi ng paliwanag. Pero sinabi nilang naninindigan sila sa pahayag nila at walang pagbabago. Nalilito ako. Iniisip kong tawagan si Dave Sarney para malaman kung may masalimuot na paka narito. Yan ang tinitingnan natin. Hindi namin yan ginagawa at 27 taon na ako dito, hindi kami naglalabas ng ganitong impormasyon. Kung nakikipag-ugnayan kami sa pamilya, direkta naming ipinapaalam sa kanila. Hindi ko alam kung sino kinausap niya. Paulit-ulit lang ang usapan. Ito ba ay lumitaw lang para mapansin ang pagkawala ng kanyang kapatid na babae? Maaring ganun nga dahil nakikita nila ang matinding pagtutol ng LAPD tungkol dito. Bilang detective dito, malamang tinawagan ka na ng mga nakakataas na nagtatanong kung ano nangyayari at anong impormasyon meron ka, nagbago na ba ito? At ito ay isang kaso ng nawawalang tao. Lagi ko sinasabi na ang mga nawawalang tao, hindi naman krimen ang mawala. Ang mga pangyayari ang gumubuo sa konsepto o kategorya ng pagkawala.
Ayon sa pagkakaintindi ko mula sa kapatid, hindi ito normal para sa kanya. Hindi pa niya nagawa ang ganito noon. Wala siyang kasaysayan ng problema sa pag-iisip. Hindi ito karaniwan, kaya ituturing namin espesyal na kaso ng pagkawala ang taong ito. Hindi lang basta umalis sa bahay ang taong ito. Mukhang hindi naman gano'n ang kaso. At ang kakaiba dito ay sinabi niya na ang huling beses na may nakausap siya sa telepono ay noong Oktubre 5. Oktubre 5, iyon ang timeline. At sinasabi niya na noong nakaraang taon, may ibang tao na may hawak ng telepono niya, may kontrol sa telepono niya, at ginagamit ito para humingi ng pera na ipadala. At kapag tiningnan mo ang Instagram niya, makikita mo na merong parang, "Hey, may PayPal at Venmo na humihingi ng pera na ipadala." May mga litrato mula Disyembre na ipinost niya kung saan sinasabi niya ang mga bagay na hindi katulad ng iba niyang mga post na nagsasabing padalhan siya ng pera. Oh, salamat sa mga magagandang mensahe. Padalhan niyo ako ng pera. May kakaibang nangyayari dito at parang hindi ito yung tipong kusa lang siyang umalis. Ibig kong sabihin, maaring kusa siyang umalis, pero parang hindi yon ang kaso. Marami talaga. Pinag-uusapan namin mga kaso ng nawawalang tao. At alam mo, bilang isang investigador, ang kailangan mong gawin ay unang kausapin ang taong nag-ulat o nagsabing nawawala sila. Sinusubukan mong alamin ang ilang impormasyon tungkol sa nawawalang tao. Anong impormasyon ang alam mo? May social media ba siya? Numero ng telepono? O mga nakasanayan niyang gawin? Para makita mo kung may mga bagay na kakaiba sa pagkawala niya. Huling nakita siya sa Koreatown sa LA. Kailan talaga inabisuhan na nawawala siya? Alam natin na Oktubre pa huling may komunikasyon siya sa kanila. Pumunta ka sa lugar kung saan siya huling nakita at kilalanin ang mga taong regular na naroon o iyong mga hindi karaniwang nandoon. Ibig sabihin, yun talaga ang nakasanayan niyang puntahan sa lugar na yun. Gusto mong kausapin ang kapatid niya, kunin lahat ng detalye, kahit anong impormasyon sa social media na meron siya na pwede mong makuha. Numero ng telepono, access niya sa Instagram, kung meron pa siyang ibang social media. Pagkatapos, gusto mong puntahan ang mga residente sa lugar. Mukhang mag-isa siya dahil sa mga larawan at video niya sa Instagram. Meron din siyang aso. Nakaka-interes ito dahil di ako sigurado sa kalagayan ng aso. Mahal na mahal niyang aso niya, parang ganon. Buhay pa ba yung aso? Kasama ba niya ang aso o naiwan ang aso sa bahay? Lagi akong mahipik dyan dahil kung may alaga kang hayop, hindi mo lang ito iniiwan sa bahay, kundi ibinibigay mo sa taong mag-aalaga. Kaya maaaring iyon din ang isa pang dahilan kung bakit kakaiba ang pagkawala niya. Kaya Magandang tanong yan at mahalagang tanong, Dave, kasi kung isa kang babae o kahit sino man, hindi mo basta-basta iiwan ang aso mo. At pakiramdam ko, lalo na ang mga babae, alam mo yon, mahal na mahal nila ang mga aso nila. At may mga litrato siya kasamang aso niya sa Instagram. At niyayakap niya ito. Makikita mong mahal na mahal niya talaga ang asong ito. Kaya, kasama ba niya ang aso o naiwan ba ang aso sa apartment? Diyos ko, isipin mo yon. Kung iniisip ng mga tao na ligtas ang aso niya o iniisip nilang ligtas siya at sila, iniisip nilang nakakausap nila siya sa telepono at hindi siya na-report na nawawala hanggang matagal na matapos ang Oktubre dahil may komunikasyon pa sa telepono mula sa kanya o sa taong inaakala nilang siya. At lumabas ang poster ng nawawalang tao noong Disyembre na nagsasabing hinahanap ng LAPD ang nawawalang taong ito. Nakakalungkot, baka wala na ang aso kung naiwan pa rin sa apartment, maliban na lang kung iniwan ito sa iba. Pero tingin ng pamilya, hindi lang siya basta nawala o umalis dahil wala siyang kasaysayan ng isyung mental. Tama, kaya kailangan mong kunin ang bank records niya at magpadala ng supina para sa cellphone at call details. Dahil kung aktibo pa rin ang cellphone na ito, sino ang nagbabayad nito? Una sa lahat. Pangalawa, anong mga tawag ang ginagawa gamit ang cellphone na yon? Sinusubukan mong kunin ang anumang record ng bangko, anumang pahayag sa pananalapi na meron siya. Kaya mahalagang pagpunta sa bahay niya dahil kailangan mong makuha iyon. Habang nagsasagawa ka ng wellness check sa taong mag-isa lang nakatira, kailangan mo pa rin ng search warrant para sa anumang makuha mula sa bahay niya. Kaya hihingi sila ng lahat ng impormasyon ng bank record niya. Pagkatapos, maglalabas ka ng supina para sa mga record ng bangko, titingnan kung may paggamit ng credit card.
Alam nating nagamit niya ang cellphone niya. May iba pa ba siyang ginagamit? May debit o credit card ba siya? Diyan mo kakausapin ng kapatid para malaman kung paano niya hinahandle ang pagbili at mga pinansyal niyang bagay. Pupunta ka sa bangko kung kinakailangan, siya ang nakikipagtransaksyon sa bangko. Ginagawa mo ito dahil alam natin nawawala siya. Gusto lang natin malaman ang mga nakasanayan niya. May diary ba siya kung saan niya itinatala ang mga pinupuntahan niya? May appointment book ba siya? Ano dapat niyang ginawa nung araw na nawala siya? Yan ang mga mahalaga. Bumabalik ito sa aso. Kung may aso siya at alaga, ako rin may alaga at kalat-kalat sila. Hindi ko iiwan ang alaga ko kahit isang araw, lalo na kung ganun katagal na siyang wala. Kasama ba niya ang hayop, ang aso, nung umalis siya sa lugar? At iyan ang isang bagay na kailangan mong tingnan dahil muli, ang hinaharap mo ay isang kakaibang sitwasyon. Hindi naniniwala ang kapatid na siya ang may gawa nito. Nawawala siya dahil sa isang dahilan. Hindi pa natin alam ang dahilan, pero gusto nating malaman kung bakit siya nawala ng matagal dahil hindi ka mabubuhay ng walang pera. At kaya naman, kapag pumasok ng Instagram account at nakikita mong may mga taong nagtatanong tungkol doon, isa pa itong bagay na dapat mong tingnan at kuhanan ng supina, ang malaman ang tungkol sa Venmo account, Cash App account na na-set up. Lahat ng mga bagay na ito ay patuloy pa rin iniimbestigahan, alam mo na, at nakakalungkot, pero nangangailangan talaga ito ng oras. Hindi ko alam kung hiningi na ba ang mga yon at nakuha na, pero yun ang mga bagay na dapat mong hingin dahil kailangan mong buuin ang background na yon. Hindi siya isang tao na napansin ng mga otoridad. Hindi pa siya nahuli noon. Kaya wala tayong alam sa pagkakaalam natin. Kaya walang record. Ano mang mga dating relasyon, anumang relasyon na meron siya, alam ko na nag-asawa na siya dati at wala na sa estado ang asawa. Pero sino ang mga nakasama niya o sino ang mga kaibigan niya? Dahil ang kapatid ang nag-report na nawawala siya. May iba pa ba siyang madalas kasama, mga kaibigan, na pwedeng magsabi kung anong karaniwan niyang ginagawa? Kaya kailangan mong gawin lahat ng yan, mga kapitbahay, kaibigan, at iba pa. At siya, alam mo, ang kapatid niya ngayon ay nanahimik na. Sabi niya, magpapahinga muna ako sa social media. Hindi na siya nagpo-post, pero tinawag niya itong pagpatay. Kaya medyo nagtataas ako ng kilay. Parang ginagawa niya ito para makuha ang atensyon sa kaso ng kapatid niya dahil pakiramdam niya hindi ito sineseryoso. Sabi niya raw, galing ito sa LAPD at yan ang talagang nakakalito. Sila naman sinabing hindi nila ginawa iyon. Madalas kong marinig sa mga investigador na dapat ituring lahat ng kaso na parang pagpatay hanggang mapatunayang hindi ito ganoon. Sa kaso lang nawawalang tao, hindi laging ganon. Alam mo, kaso ito nang nawawalang tao hanggat di pa napatutunayan na iba. Sa robbery at homicide naman, ang humahawak ay elite na grupo ng investigador. Kaya napapaniwala ako na may nakikita silang kakaiba doon, Dave. O hindi ko alam kung bakit nila pinili ang kasong ito dahil susundin ko ang pamantayan ng NYPD. Ang lokal na pulis o squad detective ang tatanggap ng kaso ng nawawalang tao at ililipat ito sa missing persons squad sa loob ng 7 araw. Mas nabibigyan na ito ng pansin dahil napupunta na ito sa squad detectives. Protocol din na missing persons squads ang hahawak pagkatapos. Di ko alam ang proseso para mailipat sa robbery homicide ang kasong ito. Hindi ko alam yan, pero kung ang mga detective ay makikipag-usap sa pamilya tungkol sa kaso, kailangan nilang idokumento yon. Ikaw, alam mo na kung sino man ang detective, kung sinasabi niya yon, sino bang detective na nakipag-ugnayan sa kanya? Sino ang opisyal na nakipag-ugnayan sa kanya? Ngayon, umaatras na siya. Ngayon, umaatras ka na rin. Kaya ngayon, anong dahilan doon? Gusto lang ba niyang mapapansin? Hindi ko siya kilala. Kung nawawala ang kapamilya mo, gagawin mo lahat para mapansin. Ginawa ba ito para magpapansin? Ngayon, national media na ito. Makikita mo na ngayon ang iba't ibang magasin mula lokal na balita sa New York City hanggang Variety Magazine, People Magazine, Daily Mail, The Guardian at iba pa. Halos internasyonal na ito ngayon. At anong dahilan nito? Gagawin ng mga detektib ang trabaho nila at direkta silang makikipag-usap sa pamilya. Kung ito ay may kinalaman sa pagpatay o pagkamatay, magbibigay kami ng abiso ng harapan tungkol doon. Iyon ang karaniwang nangyayari. Ang huling Instagram post niya ay noong Desyembre 15 na nakaraang taon. Hindi pa malinaw kung siya o iba ang nag-post. Ang sabi doon, namumuhay ng payapa. Kung may gusto kayong ibigay na pamasko, maghihintay ako. Maligayang Pasko sa lahat.
At bago pa yon, noong Nobyembre 5, isang buwan matapos, sabihin ni Jimmy na may nakausap siya sa telepono, maligayang kaarawan sa akin. Salamat sa lahat ng bumati sa akin at sa lahat ng nagtatanong kung ano ang gusto ko, nasa bio yon na may 3 berdeng puso at pagkatapos ay pera. Kaya niya sinabi yan matapos banggitin ni Jimmy na huli silang nag-usap. Sa madaling salita, tingnan mo bio ko, nandun ang Venmo at Cash App details. Kung siya ay biktima ng isang krimen, may hawak ng kanyang telepono at sinusubukan nilang hinga ng pera ang mga tao para sa kanya. Nakakatakot talaga yon. At kaya naman siguro, sa tingin ko, posible nilang mahanap ang taong iyon, siguro gamit ang telepono. Pero parang ang dami ng oras ang lumipas. Oo, yun ang issue. Pero pwede mo pa ring subaybayan ang telepono. Mahalaga rin ang pakikipag-usap sa pamilya dahil may mga litrato doon. Yung mga litrato ba na yon ay mga lumang litrato lang na inilabas o mga medyo bagong litrato? Malalaman mo yan sa pamamagitan ng metadata ng mga litrato. Kahit ganon, gusto mo pa ring siguraduhin ang pakikipag-ugnayan. Kung aktibo pa ang sitwasyon, tinawagan ba ng kapatid ang pulis, ang LAPD, at ang detective para sabihin ang nangyayari? Minsan nagkakaroon ng kakulangan sa komunikasyon o hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng investigador at ng biktima, saksi, o ang nag-report sa ganitong sitwasyon. Sa kasong ito, kung siya ang nag-ulat, kung ang kapatid ang nag-report na nawawala siya, siya ang dapat mong kausapin. Kaya nga mapapaisip ka na lang na hindi ito pangkaraniwan. Kaya mo nasasabing kakaiba ito kasi kahit kailan bago mangyari ito at tininan ko ang ilan sa mga post niya sa Instagram, marami siyang sayaw at iba't ibang ginagawa at aktibidad pero walang humihingi ng pera gaya ng sa huling dalawa. Kaya nga, pwedeng itanong, siya pa ba talaga yon? Kasi hindi natin alam po ano nang ginagawa niya mula nun. Alam mo, wala tayong alam kung gaano kaaktibo ang paggamit niya ng credit card niya o kung gaano kaaktibo ang paggamit niya ng bank account niya. Diyan dapat nagtatrabaho o gumagawa ng paraan ang mga detective para malaman kung aktibo pa o hindi. Kasi sino ang nagbabayad ng telepono? Alam mo, saan ba talaga ito galing? Sa telepono niya? Or baka may ibang gumagamit ng ibang telepono sa account niya? Dapat din yung suriin. Posible mula ito sa ibang telepono, papunta sa account niya na ginagamit para ma-access ang account. Talagang misteryo ito. Nakakatakot at nakakabahala talaga ang hindi pagkakaintindihan at magkahalong mga mensahe. Babantayan namin ito. Dave Sarney, maraming salamat. Maraming salamat. Mag-ingat ka palagi. Kung may alam tungkol sa pagkawala ni Christina Downer, tumawag sa Robbery Homicide Division ng LAPD. Ang numerong iyan, muli, 213,886,850. Patuloy naming susubaybayan ang kasong ito para sa inyo. Dito nagtatapos ang Law and Crime episode. Ako si Angelette Levy. Salamat sa pagsama. Magkikita tayong muli dito sa susunod.